Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 576. Pakikipaglaban kay Fanlao. Ang malakulog na dagandong na biglang lumitaw sa abot tanaw ay naging sanhi din ng panginginig ng buong katawan ni Xiaoyan. Nagmamadali siyang lumingon, at nakita niya ang isang pulang dugo na figure ng tao na mabilis na lumalawak sa kanyang paningin. Masama ito. Paano ako natuklasan ng matandang ito? Malinaw na narinig ni Xiaoyan ang sigaw ni Fanlao. Kaya naman natulala siya sa kanyang puso. Kasabay nito, ang mga pakpak sa kanyang likod ay mabilis na pumutok, at ang kanyang katawan ay kumikislap sa paraang parang kidlat na may balak na paalisin si Fanlao. Shoo! Kakabalikwas lang ng katawan ni Xiaoyan ng isang malakas na hangin ang bumungad sa kanya. Isang ginaw ang lumitaw sa kanyang puso habang pilit na pinipilipit ang kanyang katawan at bahagya niyang iniiwas ang pulang dugong puwersa. Bumalikwas ang kanyang katawan habang galit na sinisigawan sa kanyang puso. Matandang aso, napakabisyo mo. Ang mukha ni Fanlao ay berde, at puno ng nakakalason na tingin. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig kay Xiaoyan habang ang kulay dugo na mga pakpak sa kanyang likod ay kumakawala. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang madugong figure na pumutok ng paputok kay Xiaoyan. Isang siksik, Majai-no, kulay dugong Daochi ang mabilis na naipon sa kanyang kamay. Kahit na si Xiaoyan ay nagkaroon din ng tulong ng isang lumilipad na Dao technique, ang bilis ng paglipad nito ay hindi kayang ikumpara sa tunay na mga pakpak ng Daochi. Kaya naman, sa isang kisap lang ng mata, kumislap si Fanlao at lumitaw sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Marahas na nabasag ang kulay ng dugo sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, maging ang hangin ay nanginginig ng husto. Maliwanag, hindi nagpakita ng awa si Fanlao sa kanyang mga pag-atake. Gumagamit siya ng mga fatal moves. Ibalik mo sa akin ang buhay ng anak ko. Mabangis ang ekspresyon ni Lao Fan habang nakangisi at nagsasalita. Nararamdaman niya ang lakas ni Xiaoyan. Siya ay isang maliit na Daoling, tiyak na kasing dali ng pumatay sa kanya tulad ng pagpitik ng kamay. Shi. Habang kumukulot ang madugong liwanag mula sa lahat ng direksyon, biglang tumunog ang mahinang kulog. Ang katawan ni Xiaoyan, na tahimik na nakatayo sa hangin, ay biglang nanginig ng kaunti. Naging ilusyon din ang buong katawan niya sa sandaling ito. Bang! Ang madugong liwanag ay bumagsak ng paputok at malakas na bumagsak sa katawan ni Xiaoyan. Gayunpaman, si Xiaoyan ay hindi dumura ng dugo at naging malubhang na sugatan gaya ng kanyang inaasahan. Ang madugong liwanag na iyon ay dumaan sa katawan ni Xiaoyan nang walang anumang pagtutol. Pagkatapos nito, ang katawan na iyon dahan-daang nawala. Ang katawan na ito ay talagang isang afterimage. Humihingal si Xiaoyan nang bigla siyang kumislap at lumitaw sa paligid ng isang dosenang metro mula sa kung saan ang dagwang kinang ay lumundag. Malamig siyang tumawa sa nagulat na mukha ni Fanlao habang sinasabi niya. Hindi ganoon kadaling patayin ako, matandang aso. Ikinaway ni Fanlao ang kanyang kamay at ikinalat ang dugong kumikislap. Pinagmasdan ng kanyang tingin si Xiaoyan sa isang madilim at solemn na paraan habang ang kanyang boses ay nagsasabi sa madilim at masamang paraan. Free 3,000 lightning movement. Mukhang ang pumatay sa aking anak ay ikaw nga. Tumitig ang tingin ni Xiaoyan kay Fanlao. Kahit anong sabihin ng isa, ang kabilang partido ay isang elite na si Dao Huang. Kung hindi niya ipinakita ang 3,000 lightning movement at nahuli ang kabilang partido ng maaga, malamang na hindi siya makatakas na mapatay sa lugar. Kung tutusin, masyadong malaki ang pagitan niya at ng huli. Ang mga alon ng malakas na Dao Qi ay walang tigil na umaagos mula sa Dao Crystal sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Sa wakas, nagsimula itong tumakbo sa loob ng kanyang Qi path na parang tubig baha. Ang pakiramdam ng pagiging napuno ng enerhiya na dala nito ay naging sanhi ng tahimik na pakiramdam ni Xiaoyan na medyo lumakas ang loob sa kanyang puso. Magaling. Napakahusay. Bahagyang ikinapak ni Fanlao ang kanyang mga pakpak na Daochi na kulay dugo. Ang kapahamakan ng kanyang pagtawa ay naging sanhi ng lamig ng buong katawan ng isa. Kapag nahuli na kita, hindi magiging simple ang iyong kamatayan. Palakihin kita bilang aking dugong alipin na magbibigay sa akin ng pinakasariwang dugo araw at gabi. Kung hindi, hindi ko makakaharap ang patay kong anak.
Matandang aso, bakit hindi ka pumunta at subukan? Ang mga maitim na mga mata iyon ay may madilim na lamig na unti-unting namumuo sa kanila habang dahan-daang nagsasalita si Xiaoyan. Dahil sa katayuan ni Fan Lao, ang paulit-ulit na tinawag na matandang aso ni Xiaoyan ay naging dahilan din ng matinding galit niya. Agad siyang nagpasya na hayaan si Xiaoyan na magdusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Bahagyang gumalaw ang dalawa niyang medyo matutulis na palad at ang mga sinulid ng kulay dugong Daochi ay nagsimulang lumabas na parang sariwang dugo. Sa wakas, nakabuo sila ng libu-libong mga hibla ng dugo na pumapalibot sa katawan ni Fan Lao habang ang huli ay nagsimulang huminga ng mabilis. Naging seryoso rin ang mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura na unti-unting tumataas sa loob ng katawan ni Fan Lao. Hanggat ang isang tao ay nakagawa ng kaunting pagkakamali kapag nakikipaglaban sa isang dalubhasa sa klase na ito, ang isa ay haantong sa isang miserableng kamatayan. Ang labanan sa pagitan ni Xiaoyan at Fan Lao sa kalangitan sa loob ng napakagulong larangan ng digmaan ay natural na pumukaw sa atensyon ng hindi mabilang na bilang ng mga estudyante ng Inner Academy sa di kalayuan. Ang lahat ng mga mukha ng mga estudyanteng ito ay agad na naging pangit. Hindi sila malinaw sa sitwasyon ngunit sa hitsura nito, lumalabas na si Xiaoyan ay humakbang pasulong upang tumulong sa pag-ambag sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang malakas na kalaban. Kaya naman, maraming tao ang nakadama ng paggalang kay Xiaoyan sa loob ng kanilang mga puso. Pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng napakaraming taon sa loob ng Inner Academy, mayroon silang lubos na damdamin sa lugar na ito. Ngayong may malalakas na kaaway na umaatake sa kanila, natural lang na nakaramdam sila ng katulad na pakiramdam ng pakikipaglaban sa isang karaniwang kaaway. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga kalakasan at iba pang mga kadahilanan, maaari lamang silang tumayo sa lugar na ito at manood ng labanan, walang kapangyarihan na gumawa ng anuman. Si Xiaoyan, na humakbang pasulong, ay walang alinlangan na naging isang taong pinagkatiwalaan nila. Kaya naman, napakaraming nakakabinging mga tunog ang sumigaw din ng malakas sa nasa sabik na paraan mula sa hindi mabilang na bilang ng mga estudyante sa di kalayuan. Sa sandaling ito, dapat sabihin na ang reputasyon ni Xiaoyan ay tunay na nalampasan sina Lin Shuya, Liu Qing, at ang iba pa. Nagulat din si Xiaoyan nang bigla niyang marinig ang nagbabantang tunog na umalangaw-ngaw sa hangin. Lumipat ang kanyang tingin sa direksyon kung saan nanggaling ang mga boses at agad na hindi nakapagsalita nang makita ang kabangisan at paggalang sa mga mukha ng mga estudyanteng ito. Kung hindi siya natuklasan ni Fan Lao, matagal na siyang tumakas sa malayo. Sino ang handang makipagsapalaran at makipaglaban sa isang dawhang? Ibabawas ko ang iyong reputasyon sa kanilang mga mata sa alabok. Huwag mong sabihin sa akin na ang isang maliit na dawling ay kayang i-flip ang langit. Malamig na tumawa si Fan Lao. Agad niyang ikanaway ang kamay niya. Ang kulay dugo na mga sinulid ng enerhiya na nakabalot sa kanya ay agad na kumulat sa lahat ng direksyon. Paulit-ulit na naglalabas ng chi-chi ang matalim na huni ng hangin. Ang kulay dugo na mga thread ng enerhiya na nagmula sa lahat ng direksyon ay halos sumasakop sa lahat ng espasyong magagamit ni Xiaoyan para umiwas. Malinaw na batid ni Fan Lao kung gaano kabilis ang kilos ng taong nasa harapan niya pagkatapos na magsanay ng 3,000 lightning movement. Kaya naman, pinaghigpitan niya ang bilis ng kabilang partido sa sandaling umatake siya. Nakatuon ang tingin ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang kulay dugong mga thread ng enerhiya na nagmumula sa lahat ng direksyon. Huminga siya ng malalim at biglang nagpakawala ng mahinang sigaw. Isang magulong kulay berdeng apoy ang sumabog na lumabas at tuluyang nabalot sa kanyang katawan. Ang paglitaw ng kulay berdeng apoy ay agad na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Fan Lao. Sa kanyang karanasan, natural na nakikita niya kung anong uri ng background mayroon ang apoy na ito. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay aktibo na. Maaari lamang siyang magpatuloy kahit anong uri ng pag-atake ang ginamit ng kalaban. Bukod dito, kahit na si Xiaoyan ay tunay na nagtataglay ng Heavenly Flame, ang pagtatangkang palabasin ang lakas nito ay depende sa sarili niyang lakas. Kaya naman, ang paglitaw ng kulay berdeng apoy ay maaaring naging sanhi ng pagkagulat ni Fan Lao, ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang takot.
Ang mga sinulid ng dugo na nagmula sa lahat ng direksyon ay dumaan sa kalangitan sa paraang parang kidlat, na lumilitaw sa harap ni Xiaoyan sa isang kisap mata. Gayunpaman, nang ang mga sinulid ng dugo ay halos 3 metro mula kay Xiaoyan, biglang sumabog ang mainit na temperatura. Ang mga sinulid ng dugo, na mula sa madilim at malamig na pagkakaugnay ay agad na natunaw sa kawalan. Bagamat ang berdeng kulay na apoy ay may kaunting kakayahang pigilan ang madilim, malamig na mga hibla ng dugo, ang mga sinulid ng dugo na iyon ay nagmumula sa lahat ng direksyon, at hindi nagpapakita ng tanda ng pagkaubos. Kaya naman, ang apoy ni Xiaoyan ay unti-unting lumiliit habang ito ay tinutusok ng walang tigil na dami ng mga sinulid ng dugo. Malamig na tumawa si Fan Lao habang pinagmamasdan ang apoy ni Xiaoyan, na unti-unting lumiliit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang mga sinulid ng dugo sa buong lugar ay kakaiba. Nag-intertwine sila sa isa't isa bago pumulupot sa isang blood ball net. Sa loob ng net ay si Xiaoyan, na lumalaban. Paano kung mayroon kang heavenly flame? Sa iyong lakas, hindi mo mailalabas ang buong potensyal nito. Tumawa si Fan Lao sa madilim at malamig na paraan. Tinitigan niya si Xiaoyan na mapait na lumalaban sa kaagnasan ng mga sinulid ng dugo. Hinigpitan niya ang kanyang kamay at ang kulay dugong enerhiya ay naipon bago tuluyang tumigas sa isang kulay dugong mahabang sibat na may kumikislap na malamig na kislap. Munting bastos, pumunta ka at mamatay. Bumungad ang galit sa sulok ng kanyang bibig. Si Fan Lao ay tumawa sa madilim na paraan habang ang kanyang kamay ay biglang nanginginig. Kaagad, ang kulay dugo na mahabang sibat ay napunit sa hangin sa paraang parang kidlat habang nagdadala ito ng malakas na hangin at pumutok ng paputok patungo sa blood ball net kung saan natrap si Xiaoyan. Matanda, hindi ka ba nahihiya sa pakikipaglaban sa isang dawling bilang isang elite na dawhuang? Isang malambing na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin nang malapit nang bumaril ang kulay dugong mahabang sibat sa blood ball net. Kaagad, isang magandang maliit na figure ang biglang lumitaw sa labas ng blood ball net. Isang maputlang purple na nakapusod ang itinapon habang ang isang malambot na maliit na kamao ay marahas na ibinato. Kaagad, ang hangin sa kanyang harapan ay idiniin sa isang hindi nakikitang bula ng hangin na bumangga sa kulay dugo na mahabang sibat. Bang! Mabilis na kumalat ang ripple ng hangin na may mahina at malalim na pagsabog na yumanig sa hangin hanggang sa bahagyang magbago. Ang tingin ni Fan Lao ay parang isang makamandag na ahas na mahigpit na nakakulong sa magandang batang babae na lumitaw sa labas ng blood ball net. Ang kanyang ekspresyon ay lumubog habang siya ay umiiyak. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Napakunot ng noo si Zian. Ang kanyang maliit na kamao ay nagbigay ng ilang suntok na bumubuo ng hangin. Isang mababa at malalim na sonic boom ang nabuo sa ilalim ng kanyang kamao. Itinaas niya ang kanyang ulo at hinarap si Fan Lao nang walang kaunting takot. Matanda, sino ang tutulong sa akin na pinuhin si Yao Wan kung dapat mong patayin si Xiaoyan? Lamambat ang ekspresyon ni Fan Lao. Tinatamad siyang magsabi ng kahit anong kalokohan. Dahil sa kanyang pagkatao, hindi siya magpapakita ng kahit kay-titing na awa na pagpatay kapag siya ay nagagalit kahit na ang taong nasa harap niya ay isang sanggol, lalo na ang isang maliit na babae. Kaya naman, ang kulay dugo na enerhiya ay muling nagsama-sama ng mabangis habang ang kanyang palad ay nahulog. Bahagyang naging seryoso ang inukit na malajade na maliit na mukha ni Zian matapos lumitaw na madama ang layunin ng pagpatay na tumataas sa loob ng katawan ni Lao Fan. Dahan-dahan ding humigpit ang maliit niyang kamao. Shi. Ang isa pang dalawang humahanggos na tunog ng hangin ay lumitaw nang malapit ng kumilos si Fan Lao. Dalawang figure ang sumilay sa kalangitan at lumitaw sa tabi ng katawan ni Zian. Sa isang sulyap, silang dalawa ay nakakagulat na sina Lin Shuya at Liu Qing. Sa sandaling ito, silang dalawa ay may isang pares ng medyo manipis at ilusyonaryong mga pakpak ng Daoqi. Maliban kay Zian, malamang silang dalawa lang ang makakaakyat sa langit para makipaglaban sa buong populasyon ng estudyante ng Inner Academy. Ang sakuna ng Inner Academy ay hindi lamang ang iyong problema. Lumingon si Liu Qing at tumingin kay Xiaoyan, na nahihirapang lutesin ang pagkakakulong sa sinulid ng dugo. Sa totoo lang ay may mahinang hibla ng paggalang sa titig ng una. Hihihi. Tama si Liu Qing. Dapat ayusin mo muna ang problema mo. Ay delay natin siya.
Ang mahabang espada sa kamay ni Lin Shuya ay malumanay na nanginginig habang idinagdag niya. Sa totoo lang, gayunpaman, wala kang takot. Kung hindi mo piniling manguna at humakbang pasulong, malamang na kahit ako ay hindi maglalakas loob na makialam sa ganoong sitwasyon. Si Xiaoyan ay pinagmamasdan silang tatlo sa labas ng may pagtataka. Agad siyang tumawa ng mapait at umiling. Hindi niya sinasadyang tumayo. Mukhang makakalabas lang ako ng todo. Mahinang ungol ni Xiaoyan habang nakatitig kay Fan Lao, na ang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Battle Through the Heavens. Kabanata 577. Magkapit kamay. Isang pares ng mga figure ng tao ang nasuspine sa himpapawid na magkasalungat sa malayong kalangitan sa labas ng magulong larangan ng digmaan. Sa likod ng isang grupo ay isang napakalaking blood ball net na lubhang kapansin-pansin. Bigyan mo ako ng 3 minuto. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan kay Ziyan at sa 3 iba pa sa labas nang bigla siyang magsalita. Natigilan si Ziyan at ang 3 iba pa bago sila bahagyang tumanggo. Kasama kayong 3 dawangs. At saka, 2 lang sa inyo ang may kalahating talampakan sa klase ng dawang. Pero umaasa kayong maantala ako. Isang kakaibang tawa ang pinakawalan ni Fan Lao. Matanda, puno ka talaga ng kalokohan. Kinulong ni Ziyan ang kanyang bibig at pinagalitan. Agad siyang sumigaw kina Liu Qing at Lin Shuya sa tabi niya. Atake na ako, dapat mag-ingat kayong dalawa. Katatapos lang ng boses niya nang bahagyang nanginig ang magandang maliit na figure. Nang hindi naghintay ng sagot, binaril niya si Fan Lao na nasa hindi kalayuan. Bahagyang humigpit ang kanyang maliit na kamao nang may namumuong nakakatakot na enerhiya dito. Nang makitang kumilos si Ziyan, sina Liu Qing, at Lin Shuya ay kapwa nakaramdam ng kawalan. Dali-dali nilang ginalaw ang katawan at mabilis na sumunod. Ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan ay pinakawalan ng sukdulan. Malinaw nilang naunawaan na ang kanilang kalaban sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa sa iba pang nakaharap nila. Kung sila ay pabaya, napakaposible na sila ay malubhang masugatan o mapatay sa lugar. Si Ziyan at ang 2 pa, na biglang bumangon sa ere upang suportahan si Xiaoyan, walang alinlangan na naging focus ng atensyon ng lahat ng estudyante ng Inner Academy sa ground. Ang 4, na tinawag na pinakamataas na eksperto sa mga mag-aaral sa Inner Academy, ay kaharap ang isang elite na dawang. Ang kapana-panabik na labanan na ito ay nagdulot ng pakiramdam ng maraming tao na nagsisimulang kumulo ang kanilang dugo. Ilan sa mga estudyanteng may kakayahang sumama sa laban ngunit hindi makaahon sa himpapawid ay tuluyan nang namula ang mukha dulot ng fighting intent na pumupuno sa kanilang dibdib. Kabilang sa mga ito ay sina Lin Yan Hao, at ang iba pang nangungunang buhay. Ang mga tao lamang sa kanilang klase ay halos walang kwalipikasyon na lumahok sa isang labanan sa ganoong antas sa mga mag-aaral ng Inner Academy. Ang isang grupo ng mga tao mula sa nakababatang henerasyon ay talagang nangangahas na maging matapang. Malamig na tumawa si Fan Lao habang pinagmamasdan si Ziyan at ang 2 pang bumaril. Biglang nanginginig ang mapatla puting nangungunot niyang kamay. Kaagad, 3 alon ng kulay dugo na Dao Qi ang lumabas at agad na pinagsama-sama sa 3 dugong ahas na kasing kapal ng braso ng isa. Sa isang pagpitik ng kanyang daliri, biglang nabaril ang mga dugong ahas. Ibinuka nila ang kanilang dagwang malalaking bibig sa isang ganid na paraan. Isang madugong amoy ang bumungad sa mukha ng 3. Agad na bumaril ang mga dugong ahas at inabot sila. Nararamdaman ang ligaw, marahas, madilim, malamig na enerhiya na nasa katawan ng mga ahas na ito, tahimik na naging seryoso ang ekspresyon ni Ziyan. Ang kanyang maliit na kamao ay dahan-daang hiniwalay, at ang kanyang 5 daliri ay nakatutok sa dugong ahas na bumaril. Break. Bang. Ang 5 daliri ni Ziyan ay biglang humigpit nang tumunog ang kanyang boses. Kaagad, isang invisible ripple ang kumislap at kumalat sa paraang parang kidlat. Ang hangin na 10 dagdag na metro sa kanyang harapan ay tila hinulma ng isang nakakatakot na napakalaking kumpol ng hangin na, nagkataon, ay dumaan sa dugong ahas sa lugar na ito. Kinurot ang dugong ahas hanggang sa pumutok ito sa kumpol ng madugong fog sa lumiit na espasyo. Nahubog ang atake ng kalaban hanggang sa sumabog ito sa isang galaw,
mabilis na naanod si Ziyan patungo kina Liu Qing at Lin Shuyan na nag-aagawan dahil sa mga ahas. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at sumabog ang dalawang bug zone ng hangin, na ikinukumbulsyon ang dalawang dagwang ahas hanggang sa maging kumpol ng dugong fog. Matapos ayusin ang mga nahaharas na ahas ng dugo, idiniin ang mga daliri ni Ziyan sa hangin at ang kanyang magandang maliit na katawan ay lumitaw sa harap ni Fan Lao sa paraang parang multo. Pinaihit niya ang kanyang baywang at ang kanyang macelan na maliit na binti ay gumuhit ng hugis kalahating buwan habang marahas itong sumipa sa ulo ng huli. Ang maliit na binti ni Ziyan ay macelan, mahina at parang nabali sa kaunting hawakan. Gayunpaman, kung sino man ang magpapabaya sa nakakatakot na puwersang nakapaloob dito, malamang na ang tao ay makakatanggap ng isang napakasakit at madugong aral. Sa maraming taon ng karanasan ni Fan Lao sa pagkagulo sa magulong manitman na Black Corner region, natural na imposible para sa kanya na magkamali kapag nakikipaglaban sa ibang tao. Bukod dito, pagkatapos niyang makitang pinutok ni Ziyan ang kanyang dugong sibat, alam niya na ang tila mahinang batang babae na ito ay nagtataglay ng isang nakakatakot na lakas. Kaya naman, natural na imposible para sa kanya na piliin na huwag pansinin ang malapit na pag-atake ni Ziyan. Ang nangungunot na kamay ni Fan Lao ay mabilis na sumayaw at isang alon ng magulong kulay dugong enerhiya ang biglang lumabas mula sa katawan ni Fan Lao. Sa wakas, naipon ito sa isang madugong parang likidong pag-ilog na energy barrier sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Bang! Nagdala ang binti ni Ziyan ng mababa at malalim na paputok na tunog habang marahas itong nabasag sa malagkit na kulay dugo na hadlang. Kaagad, tumunog ang isang mahinang pagsabog, at ang isa ay maaaring makakita ng mga ripples na mabilis na nagbabago sa kulay dugo na hadlang. Ang lakas ng pakikipaglaban na nakapaloob sa kanyang mga paa ay naging dahilan upang ang kulay dugo na energy barrier ay nakompress sa isang nakakatakot na arco. Gayunpaman, tulad ng ang kanyang paa ay kalahating pulgada lamang mula sa mukha ni Fan Lao, ang puwersa dito ay ganap na naresolba ng kulay dugo na energy barrier. Kasunod ng isang putok, ang energy barrier na nakompress sa isang arco ay marahas na naaninag at pinatalbog ang paa ni Ziyan hanggang sa malayo ito sa katawan ni Fan Lao. Ngumuso lang si Ziyan nang maarang ang kanyang pag-atake. Hiniram ng kanyang katawan ang lakas na iyon habang tahimik na lumulutang. Sa isang kislap ng kanyang katawan, sumugod siya sa dibdib ni Fan Lao. Mabilis na gumalaw ang maselang kamay niyang iyon at maraming after images ang lumabas. Nagdala sila ng walang kapantay na malakas na hangin habang marahas silang hamampod sa dibdib ni Fan Lao. Bagamat hindi pinagtibay ni Fan Lao ang ugali na minamaliit si Ziyan, minamaliit pa rin niya ang liksi, bilis at ang kanyang matalas na reaksyon sa labanan. Kaya naman, sa una ay marahas siyang binasag ng ilang maliit na kamao ni Ziyan. Ang nakakatakot na puwersang iyon ay naging dahilan din ng bahagyang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Ang ganoong nakakatakot na pisikal na lakas ay isang bagay na kahit na ang ilang ekspertong dawang na dalubhasa sa pagsasanay sa kanilang pisikal na katawan ay nahirapang taglayin. Devouring Blood Armor. Bagamat dumanas siya ng ilang malalakas na suntok na naging dahilan upang ang aura ng dugo sa loob ng kanyang katawan ay maging mas mababaw, si Fan Lao ay isa pa ring dalubhasang karanasan sa labanan na si Dao Wang kahit gaano pa ito sabihin ng isa. Kaya naman, nabawi niya ang kanyang pakiramdam sa loob ng napakaikling panahon. Gumalaw ang kanyang mga kamay sa paraang parang kidlat, at dumaloy ang isang madugong puwersa. Isang sariwang madilim na pula na tila solidong baluti na parang dugo ang lumitaw sa kanyang katawan. Kiyang. Ang kamao ng after image ay marahas na nabasag sa madilim, dagwang parang likidong baluti. Agad na umalangaw ang mga alon ng metal na banggaan. Ang depensa ng armor na iyon ay napakalakas, at talagang nakatiis ng hindi nabasag sa ilalim ng mailap at mabangis na bagsak ni Ziyan. Ang katawan ni Fan Lao ay paulit-ulit na umatras sa langit. Bagamat ang baluti ay nagpakalat ng napakaraming lakas, ang natitirang puwersa ay naging dahilan pa rin ng mabilis na pag-alis ng kanyang katawan. Sa totoo lang, siya ay binubugbog ng napakalungkot ng isang dawang klas na maliit na batang babae sa ilalim ng ganitong uri ng kapaligiran kung saan hindi mabilang na mga tao ang nakatingin sa kanya. Ito rin ang naging dahilan ng pagdilim ng kanyang ekspresyon, mas solemna at lalong nagngangalit.
Hindi mabilang na bilang ng mga estudyante sa di kalayuan ang nakamasid kay Zian na nagpapakita ng kanyang lakas sa kalangitan. Lahat sila ay labis na nagulat. Si Zian ay bihirang lumaban sa loob ng Inner Academy. Hindi siya nagpahayag ng labis na lakas kahit sa panahon ng Strong Ranking Grand Competition dahil sa iba't ibang dahilan. Kaya naman, marami sa mga taong hindi nakakaalam sa kanyang background ang may pagdududa sa kanyang lakas. Ngayon, gayunpaman, ang ganitong uri ng pagdududa ay nawasak ng hindi inaatake. Isang taong maaaring pilitin ang isang dawwang pabalik. Sa ganoong lakas, ang kanyang posisyon bilang una sa strong ranking ay talagang isang bagay na hindi mahawakan ng sinuman. Hiyang. Isa pang mabangis na suntok ang damapo sa armor. Ang baluti na iyon, na malapit ng masira, ay tuluyang naputol. Si Zian ay walang oras upang magsaya ng ang sandata ay nabasag bago ang isang alon ng sumisikat na aura ng dugo mula sa loob ng katawan ni Fan Lao. Ang lakas ng aura na iyon ay yumanig pa kay Zian hanggang sa umatras siya ng ilang hakbang. Wala pa ring reaksyon si Zian matapos niyang iling ang katawan ng makarinig siya ng isang madilim at mahinang sigaw na biglang tumunog sa gilid ng kanyang tainga. Blood Demon Hand. Biglang umihip ang mabangis na hangin sa langit habang umaalingaw-ngaw ang sigaw. Ang hangin ay naglalaman pa ng bakas ng madugong aura. Mabilis na itinaas ni Zian ang kanyang ulo. Ang kanyang maliit na mukha ay hindi sinasadya nang makita niya ang isang 20 talampakan na napakalaking kamay na kulay dugo na biglang lumitaw sa hindi kalayuan sa itaas ng kanyang ulo at marahas na humahampas sa kanya. Great Splitting Mountain. Isang malakas na sigaw ang biglang narinig ng ang napakalaking duguan na kamay ay marahas na pumutok kay Zian. Ang malakas na tunog ng rumaragas ang hangin ay biglang umalangaw-ngaw, at isang maputlang gintong matalim na hangin ang pumutok ng paputok sa kalangitan. Sa wakas, nabangga ito ng husto sa dagwang palad na iyon. Isang malakulog na pagsabog ang agad na umalangaw-ngaw sa buong abot tanaw habang umapaw ang isang magulong alon ng enerhiya at yumanig sa hangin hanggang sa ito ay mabilis na manginig. Ang pag-atake ng Dao Technique na saglit na pinagsama-sama ni Fan Lao ay talagang nakakalat sa pamamagitan ng isang pag-atake, na naging sanhi ng kanyang labis na pagkabigla. Sinulyapan niya ang maputlang mukha na humihingal na si Liu Qing at ang gulat sa kanyang mga mata ay naging mas siksik. Ang mga estudyanteng ito ng Inner Academy ay talagang napakalakas. Ang naunang pag-atake niya ay isang bagay na kahit isang ordinaryong dalubhasa na si Dawang ay malubhang masasaktan kung titiisin niya ito. Talagang hindi inaasahan na ang pag-atake na ito ay nakakalat ng isang maliit na tao na mayroon lamang kalahating hakbang sa klase ng Dawang. Nagdulot ito sa kanya ng hindi sinasadyang makaramdam ng labis na pagkagulat. Green Submerged Sword Strike. Isang maputlang berdeng figure ng tao ang biglang sumilay sa itaas ng ulo ni Fan Lao nang ang huli ay wala sa isip. Ang malinaw na singsing ng isang espada ay tumunog mula sa longsword sa kanyang kamay. Ang madilim na berdeng enerhiya ay mabilis na naipon. Sa isang kisap mata, ang buong espada ay natatakpan ng isang kaluban ng enerhiya. Mayroong talagang hindi mabilang na bilang ng mga ligaw na hangin na lumitaw at umiikot sa katawan ng espada. Habang umaalingaw-ngaw ang malamig na sigaw, biglang umalis ang longsword sa kanyang kamay at namuo sa 10 dagdag na umiikot na bagyo. Sa wakas, ito ay naging isang tahimik na malabong anino na direktang bumaril patungo sa ulo ni Fan Lao sa paraang parang kidlat. Ang palihim na pag-atake ni Lin Shuya ay kasing bilis ng kidlat. Sa oras na maramdaman ito ni Fan Lao, ang nakakatakot na puwersa na tumusok sa balat ng isa ay umabot na sa tuktok ng ulo. Sa sandaling iyon, maaari lamang siyang sumuko sa paggamit ng isang Dao Technique para labanan ito. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang dugong aura ay agad na lumabas sa kanyang ulo at nagkalat sa lahat ng direksyon, na parang dagat ng dugo. Ang kulay berdeng anino ng espada ay agad na tumagos sa dagat ng dugo. Ang nakakatakot na puwersa na nilalaman nito ay naging sanhi ng matinding pag-iiba ng dagat ng dugo. Pagsamasamahin. Biglang tumunog ang malamig na sigaw ni Fan Lao. Ang dagat ng dugo ay biglang nag-iba-iba, at ang figure ng espada na tatagos dito ay tila nakatagpo ng kumunoy sa sandaling ito. Ang paggalaw nito sa tilapon nito ay lalong mahirap. Habang lumalakas ang malapot na puwersa na nasa loob ng dagat ng dugo,
Ang kulay berdeng figure ng espada na iyon sa wakas ay ganap na huminto nang ito ay 2 talampakan lamang mula sa ulo ni Fan Lao. Ang pag-atake na naglalaman ng buong lakas ni Lin Shuya ay talagang hindi nakapagdulot ng anumang aktwal na pinsala kay Fan Lao. Naging sanhi ito ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ng una. Ang agwat sa pagitan niya at ni Fan Lao ay talagang napakalaki. Shoo! Isang malakas na tunog ng hangin ang biglang lumabas mula sa dagat ng dugo ng si Lin Shuya ay nakaramdam ng pagkagulat sa kanyang puso. Isang dagwang palad ang biglang bumusina mula rito at malakas na tumama sa una na hindi nakaiwas sa oras. Grog! Isang subo ng sariwang dugo ang agad na tumalsik mula sa bibig ni Lin Shuya matapos makatanggap ng ganoong matinding pag-atake. Nanginginig na bumagsak ang kanyang katawan, at ang pares ng malabong pakpak ng Daochi sa kanyang likod ay nagsimula na ring maging ilusyon. Maliwanag, ang biglaang pag-atake na ito ni Fan Lao ay nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Nagbago din ang ekspresyon ni Liu Qing nang makita niya si Lin Shuya na malubhang nasugatan. Nakagalaw pa lang siya ng isa pang dagwang palad ang pumutok ng paputok mula sa dagat ng dugo. Ang bilis ng dagwang palad ay napakabilis na nakakakilabot. Matapos mailabas ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, ang katawan ni Liu Qing ay naging mas mabagal din. Kaya naman, nakamasid lamang siya sa kanyang mga mata habang ang dagwang palad ay lumalapit sa kanya. Isang magandang maliit na katawan ang biglang kumislap at lumitaw sa sandaling si Liu Qing ay tatamaan na. Isang maliit na kamao ang marahas na hamampas pasulong. Ang hangin ay muli na namang mabilis na nakompress bago ang hindi nakikitang hangin ay nagpakawala ng putok at pumutok sa ilalim ng presyon ng puwersa. Malakas itong bumangga sa dagwang palad, na naging sanhi ng pagtilamsik ng fog ng dugo sa buong kalangitan. Madilim at malamig ang mga mata ni Fan Lao habang pinagmamasdan si Ziyan na lumitaw sa tabi ni Liu Qing. Ang pares ng kulay dugong pakpak sa kanyang likod ay bahagyang pumutok at ang kanyang katawan ay mabilis na lumutang. Ilang sandali pa, lumiit talaga ito sa dagat ng dugo na kumalat ng 12-dosenang talampakan sa bawat direksyon sa kalangitan. Isang grupo ng basura. Tatapusin ko kayong lahat. Isang alon ang lumundag sa dagat ng dugo habang ang madilim at malamig na tawa ni Fan Lao ay dahan-daang naglalabas. Mag-ingat ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Ziyan habang pinagmamasdan si Fan Lao na sumisiksik sa dagat ng dugo. Binalaan niya si Liu Qing at akmang kikilos na siya nang maramdaman niya na ang dagat ng dugo ay biglang nagsimulang kumulo. Agad na sumikip ang puso niya. Corroding blood pump. Isang malamig na sigaw ang biglang umalangaw mula sa dagat ng dugo. Kaagad, ang dagat ng dugo ay umuuga ng matindi bago ang isang medyo kakaibang hugis na madilim, duguan na palad, 5 talampakan ang taas, na bumaril mula sa loob. Isang madugong aura ang bumungad sa daan. Naramdaman ang madilim at mabigat na palad ng dugo, huminto ang mga mata ni Ziyan. Itinulak niya si Liu Qing sa kanyang likuran ng medyo malayo. Ang kanyang maliliit na kamao ay kumikinang na may isang jade na parang glow at sa ilalim ng refleksyon ng glow na ito, ang maliliit na kamao ay talagang mukhang ito ay transparent. Ang mala-jade na makinis na maliit na kamao ay bumangga sa dagwang palad, at talagang nagpakawala ng napakalinaw na tunog ng pagbangga ng metal. Ang maliit na mukha ni Ziyan ay pinagmamasdan ang napakalaking duguan na palad sa seryosong paraan bago ang isang malakas na kinang ng jade ay biglang lumundag mula sa loob ng kanyang katawan makalipas ang ilang sandali. Bang! Parehong kamao ang binaril sa katamtamang paraan. Gayunpaman, para silang mga ice cubes na itinapon sa isang palayok ng kumukulong mantika. Ang hangin sa kanyang harapan ay agad na nagsimulang lumakas ng matindi, habang ang isang napakalakas na puwersa ay pumulupot bago tuluyang bumangga sa dagwang palad na iyon. Bang! Umalangaw sa kalangitan ang tunog ng pagguho ng mga bundok at pag-crack ng lupa, na ikinagulat ng hindi mabilang na mga tao na itinapon ang kanilang mga tingin. Ang nakakatakot na ripple force ay lumabas mula sa punto ng banggaan ng enerhiya. Si Ziyan, na unang nataman, ay agad na nagpakawala ng mahinang ungol. Medyo magulo ang mga yapak niya habang mabilis na umatras ng ilang hakbang. Sa kabilang banda, ang dagat ng dugo sa hindi kalayuan ay nagkaroon lamang ng matinding pagbabago bago ito hamarang sa puwersa.
Isang dawang na marunong lamang gumamit ng malupit na puwersa. Huwag manatili rito at ipahiya ang iyong sarili. Nag-iba-iba ang dagat ng dugo nang biglang tumunog ang isang nakakatuwang malamig na tawa. Kaagad, ang dagat ng dugo na 12-dosenang talampakan ang lapad ay lumiit hanggang 10 talampakan. Lumilitaw din ang kulay nito na sobrang lalim at madilim. Shoo! Ang malamig na halakhak ay tumunog ng ang isa pang dagwang palad, na naglalaman ng isang napakadilim, malalim na kulay, ay bumulwak mula sa dagat ng dugo. Ang Dao-Chi sa kanyang katawan ay medyo mababaw pagkatapos makonvulse ng ripple mula kanina. Kaya naman, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang pinagmamasdan si Fan Lao na talagang nakakapagpalabas pa rin ng mas malakas na pag-atake sa ganoong bilis. Ang dagwang palad ay gumuhit sa kalangitan, na bumubuo ng isang arko. Agad itong lumitaw sa harap ng walang kalaban-laban na si Ziyan sa paraang parang kidlat habang pinagmamasdan ng hindi mabilang na bilang ng mga gulat na tingin. Pumunta ka at mamatay. Mabagsik, kakaibang tawa ang umalangaw-ngaw sa dagat ng dugo. Madilim at malamig, parang nagyayelong dugo. Shi. Ang mahinang tunog ng dumadagandong na kulog ay biglang tumunog nang ang dagwang palad ay dudurog sa katawan ni Ziyan. Umalangaw-ngaw ang tunog sa kalangitan at agad na lumiit ang mga mata ng mga taong nakatitig sa langit. Isang itim na figure ang lumitaw sa harap ni Ziyan sa paraang parang multo sa sandaling tumunog ang dumadagandong na kulog. Sa isang random na pagwagayway ng kanyang kamay, isang malakas na kulay berdeng apoy ang bumalot. Madali nitong hinarang ang dagwang palad, at sinunog pa ito sa kawalan. Ang mga mukha ni na Liu Qing, Lin Shuya, at ang hindi mabilang na bilang ng mga estudyante sa lupa ay nagpakita ng mga nagulat na mukha habang pinagmamasdan nila ang dagwang palad na naglalaman ng napakalakas na hampas ni Fan Lao ng napakadali. Gayunpaman, nang marinig nila ang isang pamilyar na boses na kaagad na sumunod, ang sorpresang iyon ay agad na napalitan ng pagkatulala. Ang paggamit ng ganoong masamang paraan laban sa isang batang babae. Talagang hindi kita ikinahihiya ng tawagin kang matandang aso. Isang binata na nakaitim na nakasuot ng damit ang nakatayo sa langit habang nasa likod ang mga kamay. Isang malakas na nakakatakot na aura ang lumabas na parang mga alon sa dagat. Ang lakas ng aura na iyon ay hindi mas mahina kaysa kay Fan Lao. Battle Through the Heavens. Kabanata 578. Green flame sa lahat ng dako. Ang biglaang paglitaw ng isang malakas na aura na hindi gaanong mahina kaysa sa isang piling tao sa klase ng Dao Huang ay hindi lamang naging sanhi ng hindi mabilang na mga mag-aaral sa di kalayuan na natigilan, ngunit maging ang magulong larangan ng digmaan sa kalangitan ay bahagyang natahimik dahil dito. Maraming mga tingin ang dumaan sa lugar kung saan pumutok ang aura. Maraming eksperto ang nagulat nang makita nila ang pinagmulan ng aura. Nang makita si Fan Lao na nakaharap sa pinanggalingan sa kabilang banda, nag-iba ang kanilang ekspresyon. Ang mga mukha ng mga taong itinuturing si Han Feng bilang pinuno ay agad na naging pangit. Sa sandaling ito na pantay-pantay ang tugma nila, ang epekto ng isang elite na Dao Huang ay napakaganda. Maaaring sabihin ng isa na maaari itong magpasya sa panghuling mananalo. Si Su Chen, Hu Gan, at ang iba pang mga eksperto sa loob ng Inner Academy ay maaring natulala kay Xiaoyan na biglang sumabog, ngunit ang karamihan sa kanilang mga damdamin ay natutuwa. Sa sandaling ito, si Xiaoyan ay walang alinlangan na isang reinforcement na gumawa ng napaka-oras na hitsura. Sa tulong niya, ang kanilang panig sa larangan ng digmaan ay magkakaroon ng kahit isang mas kaunting eksperto na Dao Huang. Ito ay walang alinlangan na lubos na makakabawas sa panggigipit na kinakaharap ng mga elder. Ang munting brat na ito. Talagang may pinipigilan. Alam ko lang na imposibleng hindi siya nagtataglay ng tunay na trump card matapos niyang pilitin ang Misty Cloud Sect sa ganoong paraan. Pinagmasdan ni Hu Gan ang aura na ibinubuga ni Xiaoyan, na hindi naman mas mahina kaysa sa kanya. Ang kanyang puso ay hindi sinasadyang naglabas ng papuri bago siya agad na tumingin sa nakakunot na noo na si Han Feng sa kabilang panig. Hindi niya napigil ang tumawa ng malamig. Han Feng, mas mabuting ipagdasal mo na hindi na bumalik ang punong guro sa loob ng maikling panahon. Kung hindi, bahagyang naningkit ang mga mata ni Han Feng habang nagsasalita sa mahinang boses.
Ang isang natural at kakaibang kayamanan tulad ng Heavenly Flame ay isang bagay na dapat taglayin ng isang nakatakdang tao. Ang ganitong uri ng silang method ng iyong inner academy ay medyo labag sa mga patakaran. Kung gayon nasa loob ng mga patakaran na ibigay ito sa inyo mga alchemist upang pinuhin ito. Pinagtawanan ni Hugan. Napakunot ng noo si Hanfang, ngunit hindi ipinagpatuloy ang walang kabuluhang argumento. Habang nakaharap siya kay Hugan, paulit-ulit na itinapon ang kanyang tingin sa direksyon kung nasaan si Xiaoyan. Sa hindi malamang dahilan, paulit-ulit niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam na nagmumula sa binatang ito. Itong pakiramdam. Bakit parang pamilyar ang pakiramdam? Bulong ni Hanfang sa kanyang puso. Mapait niyang inisip iyon nang walang saysay at naitatapon na lamang niya ang kanyang tingin sa battle circle kung saan naroon si Su Chen at ang Gold-Silver Brothers. Habang ang tatlong pinakamalakas na tao ay naroroon, walang bakas ng sinuman sa loob ng 100 metro mula sa kanilang larangan ng digmaan. Ang mga natitirang alon ng naturang labanan sa ganoong antas ay isang bagay na kahit isang dalubhasa sa dawwang na tulad nila ay hindi nang ahas na madaling baliwalain. Maaaring makalaban ng Gold-Silver Brothers ang isang elite na Daozang pagkatapos magsanib, gayunpaman, malinaw na imposible para sa kanila na talunin si Su Chen. Habang tumatagal, unti-unti silang mapupunta sa isang mahirap na sitwasyon. Maaaring magkaroon ng kaunting problema kung hahayaan si Su Chen na ilihis ang kanyang atensyon sa oras na iyon. Mukhang kailangan kong mabilis na makatakas. Isang ideya ang mabilis na pumasok sa puso ni Hanfang, at ang kanyang tingin ay unti-unting nanlamig pagkaraan ng ilang sandali. Pinisil niya ang kanyang mga kamay at isang malalim na asol na apoy ang biglang bumangon mula sa kanyang palad. Naging mas seryoso ang ekspresyon ni Hugan nang makita ang nanginginig na asol na apoy sa kamay ni Hanfang. Kahit sinong eksperto na dawwang ay labis na matatakot kung kontrolin ni Hanfang ang Heavenly Flame gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ito ay natural na kasama si Hugan. Ang makapangyarihang Dao Qi ay kumalat mula sa katawan ni Hugan na naging sanhi ng pag-flap ng kanyang manggas. Dahan-dahan siyang bumuga ng hangin, at isang malakulog na pagsabog ang lumabas mula sa kanyang dila. Ang aura sa kanyang buong katawan ay naging mas malakas din sa gitna ng kakaibang pagsabog na ito. Nangangarap ka kung balak mong agawin ang isang Heavenly Flame mula sa Jianan Academy. Malamig na tumawa si Hugan habang iniikot ang kanyang katawan. Nawala ito sa isang iglap, at nakagugulat na nasa harap ni Hanfang sa susunod na pagpapakita nito. Umalangaw-ngaw ang mga alon ng dumadagandong na kulog habang ang hangin mula sa kanyang mga palad ay nagsalubong sa isa't isa. Umurong muna kayong lahat. Haharapin ko siya. Dahan-daang lumingon si Xiaoyan at kinausap sina Ziyan at Liu Qing nang nakangiti. Sina Liu Qing at Ziyan ay nanunood kay Xiaoyan na may gulat na mga tingin. Ang malakas na aura na kumalat mula sa katawan ng huli ay hindi gaanong mas mababa kaysa kay Fan Lao sa kabilang panig. Ang lakas ni Xiaoyan ay karaniwang tumaas sa isang nakakatakot na paraan sa loob ng maikling panahon. Bukod dito, ang ganitong uri ng malaking pagtaas ay walang dahilan. Bagamat alam nila na si Xiaoyan ay nagtataglay ng isang uri ng secret technique na maaaring magbigay daan sa kanya upang madagdagan ang kanyang lakas sa loob ng maikling panahon, ito ay sa pinakadulo ay maaaring itaas ang lakas ni Xiaoyan ng ilang mga bituin. Ngayon, gayunpaman, siya ay karaniwang tumalon sa dalawang klase, hindi ba? Napalunok si Liu Qing ng laway. Naramdaman na lang niyang natuyo ang lalamunan niya. Noong una, naisip niya na ang makapangyarihang Dao technique na ipinakita ni Xiaoyan noon ay ang kanyang huling trump card. Ngayon lang niya naintindihan na kung ganap na ilalabas ni Xiaoyan ang kanyang lakas, hindi niya kayang tiisin ang kahit isang palitan. Xiaoyan, anong uri ng medicinal pill ang nainom mo? Bakit ka naging malakas? Hindi makontrol ni Ziyan ang pag-uusisa sa kanyang puso, at agad na binaliwala ang medyo mababaw na madugong aura sa loob ng kanyang katawan na dulot ng pag-atake ni Fan Lao habang nagtatanong siya na may pagtataka sa mukha. Saan makakahanap ng isang napakalakas na tabletang panggamot? Ngumiti si Xiaoyan at hinayla ang ponytail ni Ziyan. Agad namang umiling ang huli sa disgusto at umiwas sa kanya. Noon lang nagsalita si Xiaoyan. Sige, maliit na bata. Ibaba mo sina Liu Qing at Lin Shuya. Ipaubaya mo ito sa akin.
Napakunot ng noo si Zian at bahagyang tumango lang ng ulo. Sige. Gayunpaman, ang matandang iyon ay masyadong kasuklam-suklam. Kailangang bumawi ka sa kanya para sa akin, at siguraduhing bibigyan mo siya ng magandang pambubugbog. Walang problema. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Ang makikinang ng ngiti na iyon ay nagdulot ng lamig sa buong katawan ni Fan Lao sa hindi kalayuan. Pagkatapos lamang na makitang tumango si Xiaoyan bilang pagsang-ayon ay kinaladkad ni Ziyan si Liu Qing at kumislap bago lumitaw sa tabi ni Lin Shuya, na ang mga pakpak sa kanyang likod ay naging lalong ilusyon. Nakahawak ang isang kamay sa bawat isa sa kanila, mabilis siyang bumaba mula sa langit at bumalik sa lugar kung saan nanatili ang grupo nila kanina. Si Lin Yan, Yan Hao, at ang iba pa sa isang bubong ay pinanood si Ziyan at ang dalawa pang nagmamadaling bumaba mula sa langit bago nagmadaling pasulong. Ngumiti lang sina Liu Qing at Lin Shuya at umiling sa mga mukha ng grupong ipinakita. Agad nilang itinaas ang kanilang ulo ng walang anumang paunang pagsang-ayon at ibinato ang kanilang mga tingin kay Xiaoyan na nakaharap kay Fan Lao sa langit mag-isa. Matagal bago sila nagpakawala ng buntong hininga. Nagkatinginan sila bago bumantong hininga ng may mapait na ngiti. Ang nangungunang pwesto sa strong ranking ng Inner Academy ay dapat pag-aari ng taong ito. Talagang hindi inaasahan na talagang nagtago siya ng isang card ng napakalalim. Si Ziyan, na taong pinag-uusapan, ay hindi nagpahayag ng anumang nakangisi na ekspresyon patungkol sa mga salita ng dalawang taong ito. Malinaw niyang naiintindihan na kahit siya ay mas mahina kumpara sa lakas na kasalukuyang ipinapakita ni Xiaoyan. Mapait ding ngumiti sina Lin Yan, Yan Hao, at ang iba pang nasa likod ng dalawa habang tumatango sila. Ang nakakatakot na lakas na biglang ipinakita ni Xiaoyan ay nagdulot din sa kanila ng labis na pagkagulat. Talagang hindi inaasahan na talagang nagtataglay ka ng ganoong trump card. Hindi nakakagulat na namatay si Ling sa iyong mga kamay. Madilim at solemn na ang ekspresyon ni Fan Lao habang pinagmamasdan niya ang umaalon na aura ni Xiaoyan. Malungkot ang boses niya habang nagsasalita. Hindi ko kailangang maging ganito para harapin siya. Napangiti si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata na nakatitig kay Fan Lao ay unti-unting nanlamig. Dahil nalilito ka rin sa loob ng Black Corner region, dapat mo ring malaman kung anong uri ng presyo ang mayroon ang isang buhay doon. Sino ang nagmamalasakit kung ang isang tao ay pinatay anuman ang kanyang pagkakakilanlan? Kalimutan ang tungkol sa iyong anak, kahit na ikaw, isang matandang aso, na gusto ng dugo ng tao ay mamatay, malamang na hindi ka maaalala ng maraming tao. Nang marinig ito, si Fan Lao ay tumawa sa kanyang matinding galit. Anong mayabang na maliit na tao? Huwag mong isipin na ang iyong tagumpay ay tiyak dahil lamang sa iyong lakas ay tumaas. Anong uri ng sitwasyon ang hindi ko nakita, Fan Lao, pagkatapos ng maraming taon? Ikaw na munting brat ay walang kwalifikasyon na magsalita sa akin sa ganitong paraan. Bahagyang kinulat ni Xiaoyan ang gilid ng kanyang bibig at tinatamad na ipagpatuloy ang pagsasalita ng walang kaparirikan sa matandang ito na umaapaw sa kumpiyansa. Pinitik niya ang kanyang daliri, at isang kulay berdeng apoy ang agad na lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri. Sa wakas, ito ay naging dalawang mahahabang apoy na latigo na marahas na inindayog sa kanyang harapan. Kaagad, umalangaw-ngaw ang matinding init na nagdadala ng kulog. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Fan Lao nang maramdaman niya ang unti-unting umaalab na apoy sa labas ng katawan ni Xiaoyan. Bagamat binibigkas ng kanyang mga labi ang mga salitang iyon, hindi siya nang ahas na tingnan ang kasalukuyang Xiaoyan kahit kaunti. Dahil sa kanyang chi method, ang kanyang Dao Chi ay sumandal sa madilim at malamig na bahagi. Ang ganitong uri ng Dao Chi affinity ay natatakot sa malakas na yang at explosive fire affinity na Dao Chi. Ang Dao Chi ni Xiaoyan ay hindi lamang may kaugnayan sa apoy ngunit ang apoy na kinokontrol niya ay isang espiritual na nilalang sa mga apoy. Isang heavenly flame. Kaya naman, nagdusa si Fan Lao ng malaking kawalan ng mag-away ang dalawa. Hindi ito masyadong halata dahil sa malaking gap ng kanilang lakas kanina. Gayunpaman, ang lakas ni Xiaoyan ay kasalukuyang tumaas. Kasabay nito, ang kanyang kontrol sa Heavenly Flame, at maging ang temperatura nito ay tumaas din ng husto. Kaya naman,
Hindi na kayang tanggapin ni Fan Lao ang parehong uri ng pag-uugali na ginawa niya kay Xiaoyan kanina kapag nahaharap sa isang mahirap na kalaban. Sa isang alon ng kanyang manggas, ang dagat ng dugo na 12-dosenang talampakan ang lapad ay nagsimulang kumulo. Si Fan Lao ay muling nagtago sa loob nito. Ang dagat ng dugo na ito ay nilikha mula kay Dao Qi pagkatapos magsanay ng kanyang Qi method hanggang sa tugatog nito. Magbibigay ito ng napakalaking pagpapahusay hindi alintana kung ito ay sa mga tuntunin ng pagbawi ng Dao Qi o pag-atake habang nakikipaglaban. Bukod dito, ang takip ng dagat ng dugo ay maaaring makatulong sa pagtatago ng katawan ng isang tao. Ang tinaguriang dagat ng dugo ay nagtataglay ng napakalaking halaga ng kredito na nagbigay daan kay Fan Lao na makapagtayo ng blood sect sa loob ng Manitman Black Corner region sa kung ano ito at maging isang makapangyarihang pinuno. Agad na naging mas malakas ang aura ni Fan Lao kasunod ng pagkawala ng kanyang katawan sa dagat ng dugo. Ang aura na iyon na kumalat sa kalangitan at naglalaman ng ilang madugong pabango ay mabilis ding tumaas. Sa huli, ang nakapalibot na kalangitan ay bahagyang nagdala ng madilim na pulang kulay. Ang hindi mabilang na bilang ng mga estudyante sa ibaba ay nagmulat ng kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang maputlang kulay ng dugo na kumakalat sa kalangitan. Dumating din sa kanila ang isang alon ng madugong amoy sa kabila ng napakalayo, dahilan para makaramdam ng lamig sa puso ng marami. Isang walang kwentang galaw. Tumawa lang ng mahina si Xiaoyan nang makita ang lumalawak na aura ni Fan Lao. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang kulay berdeng apoy ay bumalot mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Agad na tumaas ang temperatura sa kalangitan. Ang madilim na pamumula na kumakalat sa kalangitan ay tila mga ice cubes na sumasalubong sa kumukulong mantika habang mabilis itong natunaw. Sa isang kisap mata, tuluyang nawala sa abot tanaw ang madugong amoy na naging sanhi ng paglamig ng katawan ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Bahagyang napatingin si Xiaoyan sa dagat ng dugo na nagtago kay Lao Fan. Isang ngiti ang pinakawalan niya habang dahan-daang idiniin ang daliri at itinuro ang kumpol ng dagwang dagat. Huminto ang oras sa sandaling ito. Makalipas ang isang iglap, isang walang tigil na apoy ang kumalat na napakabilis. Kaagad, sila ay nagsama-sama sa isang dagat ng apoy sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga nakatulala na mga tingin. Ang madugong aura ay mabilis na sumisingaw sa loob ng dagat ng apoy na iyon. Itong dagat ng dugo. Hayaan mo rin itong masunog. Battle Through the Heavens. Kabanata 599. Sea Heart Flame. Ang berdeng apoy ay pumulupot sa kalangitan. Ang mga alon ng pagbaluktot ay lumitaw sa hangin saan man tumingin ang isa. Isang napakalaking init ang kumalat sa hangin at ipinadala, na sumasakop sa buong Inner Academy sa loob nito. Maraming mga tingin mula sa lupa ang natigilan habang pinagmamasdan ang kulay berdeng apoy na kumukulot na parang nagninangas na damuhan. Hindi nila maiwasang panasan ang malamig nilang pawis. Ang gayong nakakatakot na kahanga-hangang pakiramdam ay talagang medyo nakakatakot. Ang gitna kung saan kumalat ang berdeng apoy ay isang kumpol ng madugong dagat na 10 talampakan lang ang lapad. Sa sandaling ito, ang dagat ng dugo na orihinal na lumalawak sa sobrang dominanteng paraan ay mabilis na nagsimulang kumulo sa ilalim ng nakakatakot na temperatura ng nakapalibot na apoy. Ang mga alon ng maputlang hamog na dugo ay paulit-ulit na lumabas mula sa loob nito bago naging kawalan. Ang ibabaw ng dagat ng dugo ay dahan-dahang lumiit sa ilalim ng paulit-ulit na pagtaas ng fog ng dugo. Ayon sa bilis na ito, malamang na ang paligid ay ganap na singaw ng dagat ng apoy. Heavenly Flame. Ang kalangitan ay agad na nagpalabas ng maraming labis na nabigla ang mga sigaw habang ang kulay berdeng apoy ay kumukulot patungo sa kalangitan. Ang mga tingin ng ilang tao ay agad na lumingon ng hindi sinasadya kay Han Feng na nakikipaglaban kay Hugan sa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, ang mga tingin ni Han Feng ay tumitig din ng walang kurap kay Xiaoyan sa sandaling lumitaw ang kulay berdeng apoy. May pagkabigla na mahirap itago sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang huli ay talagang makakakuha ng Heavenly Flame sa ganoong edad. Dapat malaman na siya ay muntik nang mawalan ng buhay upang makuha ang Sea Heart Flame na ito na nireranggo sa ika-15 sa Heavenly Flame ranking noon. Nagagawa niyang makuha ito nang may napakalaking swerte.
Ang paglunok at pagpino na sumunod ay nagdulot din sa kanya ng matinding paghihirap. Higit pa rito, dahil sa kanyang pagsasagawa ng hindi kumpletong flame mantra, nagresulta rin ito sa heavenly flame na hindi ganap na nasugpo. Ang apoy sa loob ng kanyang katawan ay paminsan-minsan ay nag-aalsa, na nagdudulot sa kanya ng maraming problema. Kaya naman, kahit na may pagkana si Han Fang, hindi niya maiwasang mainggit nang makita niyang nakontrol ni Xiaoyan ang isang uri ng heavenly flame nang walang takot sa ganoong edad. Mula sa hitsura ng kulay ng apoy na ito pati na rin sa ilusyon na hugis lotus na paminsan-minsan ay mabubuo kapag ito ay sumabog, sa tingin ko ito ang dapat na heavenly flame na nasa ika-19 na ranggo. Ang Green Lotus Core Flame. Mabilis na kumislap ang tingin ni Han Fang habang ang titig sa kanyang mga mata ay unti-unting nagkakaroon ng karagdagang katakawan habang nakatingin kay Xiaoyan. Talagang hindi inaasahan na talagang makakatagpo ako ng dalawang uri ng heavenly flame sa loob ng isang araw. Hihihi. Talagang hindi nasasayang ang paglalakbay na ito. Kung makukuha ko ang dalawang uri ng heavenly flame na ito at matagumpay na nilamon ang mga ito ng hindi kompletong flame mantra, tiyak na tataas ang lakas ko. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na maiisip na makikitungo sa akin ang matandang lalaki mula sa akademya, kahit na ang matandang lalaki ay si Nan. Ibinalik. Isang malamig na ngiti at panatos mo ang lumabas sa sulok ng bibig ni Han Fang habang ang ideyang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng pagiging bata ng batang ito, ang kanyang kontrol sa apoy ay tila napakahusay. Ang napakalaking dagat ng apoy ay isang bagay na kahit ang kasalukuyang ako ay halos hindi magagamit. Gayunpaman, magagamit niya ito ayon sa gusto niya. Mukhang hindi madaling agawin ang heavenly flame mula sa kanyang mga kamay. Hindi napigilan ni Han Fang na sumimangot habang bumubulong sa kanyang puso nang makita niya si Xiaoyan, na ang mukha ay hindi gaanong nagbago pagkatapos gamitin ang dagat ng apoy. Bagamat ang heavenly flame ay napakabihirang sa kontinente ng Daochi, mayroon pa ring dalawang magkaibang paraan upang alisin ito pagkatapos itong pinuhin. Ang unang uri ay ang puwersahang alisin ito. Ang ganitong uri ng pagmamalabos na paraan sa pag-agaw sa heavenly flame ay nangangailangan ng taong ninakawan na hindi makalaban. Bukod dito, kapag matagumpay na naaga ang heavenly flame, ang taong nawala nito ay unti-unting mamamatay habang ang heavenly flame ay umalis sa kanyang katawan. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng pamamaraan ay kadalasang ginagamit ng ilang masasamang tao na gustong makakuha ng heavenly flame sa pamamagitan ng masama o patas na paraan. Ang pangalawang uri ay ang magmana ng heavenly flame. Ang ganitong uri ng heavenly flame na pamana ay nangangailangan din ng isa na magbayad ng mabigat na presyo. Halimbawa, ang pinagmulan ng Skyfire 3 Mysterious Change na isinagawa ni Xiaoyan. Ang Burning Flame Valley, na kilala sa kung paano sila naglaro ng apoy, ay may isang uri ng heavenly flame na minana. Ang ganitong uri ng heavenly flame ay isang bagay na ang valley leader lang ang may karapatang magmana. Ipinasa nila ito mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa sa ganitong paraan at ito ang naging pinakamatibay na panukalang proteksyon ng sekta. Gayunpaman, pagkatapos ng ganitong uri ng pamana, kapag ipinasa ito ng nakaraang pinuno sa susunod na pinuno, ang lakas ng una ay bababa ng higit sa kalahati. Kung hindi dapat mag-ingat, may posibilidad na malagay sa panganib ang buhay ng isang tao. Ang ganitong uri ng bagay ay karaniwang isang bagay na hindi karaniwan sa panahon ng pamana sa Burning Flame Valley. Ang dalawang paraan na ito para ilipat ang heavenly flame ay karaniwang ginagamit sa kontinente. Karamihan sa mga eksperto na ang lakas ay umabot sa isang tiyak na antas ay makakaalam ng kaunti tungkol dito. Dahil sa lakas ni Han Fang, natural na may kwalifikasyon siyang malaman ang tungkol dito. Bukod dito, noon, pinagtibay din niya ang sakam na pag-iisip na agawin ang heavenly flame nang salakayin niya si Yao Lao. Gayunpaman, hindi niya natapos ang kanyang hiling dahil sa pagiging alerto ni Yao Lao. Si Xiaoyan sa di kalayuan ay natural na walang kamalay-malay na may nakaalala sa kanya pagkatapos lamang na magpakita ng kaunting heavenly flame. Napakaraming tao ang nakakaalam tungkol sa kanya na nagtataglay ng heavenly flame nitong ilang taon. Habang siya ay nasa Jiama Empire pa, kahit ang mga tao sa Alchemist Association at Pilkinggu ay alam ang tungkol dito. Gayunpaman, halos walang nakaisip na agawin ito.
Ang isang dahilan ay dahil ang mga taong nagtataglay ng Heavenly Flame ay napakahirap pakitunguhan. Ang isa pang dahilan ay ang taong gustong sapilitang agawin ang Heavenly Flame ay kailangan ding gumawa ng malaking panganib. Kaya naman, maliban sa ilang mga matitinding kapwa, kadalasan ay halos walang sino man ang mag-iisip na puwersahang agawin ang Heavenly Flame ng ibang tao. Nagkataon, na si Han Feng ay isa sa mga matinding tao. Nagawa niyang gumamit ng anumang paraan, patas man o masama, upang makakuha ng lakas, at nagawa pa niyang gumawa ng isang marahas na pagkilos tulad ng pagpatay sa kanyang guro nang walang anumang pagsisisi. Gayunpaman, kasalukuyang walang oras si Xiaoyan para obserbahan ang taong ito na may masamang intensyon. Ang kanyang atensyon ay kasalukuyang nakatuon sa kanyang kalaban, si Fan Lao. Ang kumpol ng dugo na iyon na mahigit 10 talampakan ang lapad ay tila isang bato sa magulong alon sa loob ng napakalaking berdeng dagat ng apoy. Patuloy itong nahaharap sa panganib ng ganap na pagkawasak. Naramdaman ni Fan Lao ang nakakainis na mainit na temperatura ng paligid mula sa dagat ng dugo. Ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Maaaring alam niya na ang Heavenly Flame ng kalaban ay may isang tiyak na pagpigil sa kanyang dagat ng dugo, ngunit hindi niya inaasahan na ang tinatawag na pagpigil ay talagang sa ganoong lawak. Sa ilalim ng nakapalibot na dagat ng apoy, ang matalim, madilim, malamig na enerhiya sa loob ng dagat ng dugo ay ganap na nawala ang epekto nito. Ang laki ng dagat ng dugo ay unti-unting lumiliit sa ilalim ng pagsunog na may ganitong uri ng temperatura. Ayon sa bilis na ito, malamang na hindi ito makapagtiis ng masyadong mahaba. Ang bastos na ito. Napatikip ng ngipin si Fan Lao at pinagalitan sa paraang nagbabantang. Inangat niya ang kanyang mga mata at ang kanyang tingin ay dumaan sa apoy bago tuluyang huminto sa nakaitim na binata, na nakabitin sa ere sa di kalayuan. Bahagyang umawang ang sulok ng kanyang bibig. Ito ay hindi inaasahan na sa kanyang prominenteng posisyon at reputasyon sa loob ng Black Corner region, siya ay talagang napunta sa isang walang magawang estado ng binata na ito na basa pa sa likod ng mga tainga. Ito ay isang matinding dagok sa kanya. Kung matatalo ako sa ganitong uri ng tao, malamang na ako ay pagtawanan ng mga taong iyon sa loob ng Black Corner region. Marahas na itinikom ni Fan Lao ang kanyang mga ngipin at biglang bumuo ng ilang mga selyo sa loob ng kanyang kamay. Kaagad, ang dagat ng dugo na patuloy na lumiliit matapos mapalibutan ng berdeng apoy, ay biglang nagsimulang umalbo ng matindi bago ito mabilis na binawi. Mabilis na pumasok ang mga sinulid ni Dao Qi sa katawan ng una. Blood transformation. Sa pagpasok ng dugo sa kanyang katawan, ang dagat ng dugo na kumalat sa paligid ng lugar ay mabilis na naging manipis. Ang pares ng mga mata ni Fan Lao ay unti-unting naging pula ng dugo. Bukod dito, lalong pumuti ang kanyang pares ng nangungunot na mga kamay. Ang dulo ng isang daliri niya ay kakaibang nakakuha ng matalim na kuko na kulay dugo. Katulad ng isang walang katulad na matalim na talam, ito ay sumasalamin sa isang madilim at malamig na kislap sa ilalim ng sikat ng araw. Bahagyang nanginag ang likod ni Fan Lao, at lumabas ang isang madugong aura bago tinakpan ang mga pakpak na kulay dugo sa kanyang likod. Ang mga pakpak ng Dao Qi na iyon ay agad na pumutok, at ilang sandali pa, isang pagbabago ang naganap. Sa isang sulyap, sila ay naging mas mahaba at estranghero. Malabo na makikita ng isa na ito ay parang pagsasama-sama ng mga pakpak na pag-aari ng isang ibon at paniki. Matapos pumasok ang huling hibla ng madugong aura sa katawan ni Fan Lao, tuluyang nawala ang kumakalat na dagat ng dugo. Muling lumitaw ang katawan ng una sa harap ng paningin ni Xiaoyan. Sapat na para sa iyo na ipagmalaki na nagagawa mo akong pilitin na gamitin ang blood transformation. Isang pabilog na kulay dugong liwanag na pelikula ang kumalat mula sa kanyang katawan, na naghihiwalay sa nakapalibot na mainit na temperatura. Ang mga pakpak sa likod ni Fan Lao ay bahagyang pumutok, at ang kanyang katawan ay agad na naging kulay dugong kidlat na agad na kumislap mula sa paglamon ng berdeng apoy. Lumitaw siya sa isang lugar na wala pang 10 metro mula sa kinaroroonan ni Xiaoyan. Umalangaw-ngaw sa abot tanaw ang kanyang madilim at malamig na tawa. Pinanood ni Xiaoyan si Fan Lao, na bahagyang nagbago ang hitsura. Sumili ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, ang huli ay mas malakas kaysa dati, ito man ay sa mga tuntunin ng kanyang aura,
bilis, at iba pa. Sa hitsura nito, ang matandang ito ay sa wakas ay nagsimulang ihayag ang kanyang tunay na kakayahan pagkatapos na masira ng Heavenly Flame. Ito ay hindi sapat. Dahil nagdaramdam ka ng sama ng loob sa iyong anak na pinatay sa aking mga kamay, hindi ako magsasawang ipadala ka upang makipagkita sa kanya. Binigay ni Xiaoyan ang kanyang kamay at pinagtawanan si Fan Lao. Ang tawa na iyon ay labis na malupit at masakit ng damapo ito sa mga tainga ng huli, dahilan upang ang malamig at madilim na mukha niya ay makapag-freeze ng puso at baga. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas habang nagsasalita siya. Kaagad, ang kulay berdeng apoy na tumatakip sa langit ay mabilis na kumikislap. Sa wakas, muli itong pinagsama-sama sa dalawang kulay jade na mahahabal na ahas ng apoy na dumulas pasulong at paatras. Sinundan nila ang kanyang mga daliri, at pumasok sa kanyang katawan. Ang espiritual na lakas na naubos kapag kinokontrol ang napakalaking apoy ay medyo makabuluhan. Kung hindi dahil sa suporta ng lakas ni Yao Lao, hindi magagamit ni Xiaoyan ang kanyang ginawa kanina kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Kaya naman, natural na kailangan niyang makabawi mula sa paggamit ng napakalaking apoy. Kung hindi, magiging labis na hayaan itong mawala sa pagitan ng langit at lupa. Ito ay lalo na para kay Xiaoyan na nakikipaglaban pa rin. Huminga ng malalim si Fan Lao at ginawa ang lahat para sugpuin ang layuning pumatay na sumisigla sa kanyang puso. Ang kanyang tingin ay parang isang matalim na talam habang matamang nakatitig sa nakangiting si Xiaoyan. Ilang saglit pa, ang kanyang bibig ay naglabas ng nakakatakot na tawa. Ang kanyang mga mata na pulang dugo ay biglang nanlaki, at ang isang malakulog na dagandong sa wakas ay nagdala ng walang kapantay na galit at layuning pagpatay habang ito ay ibinubuga. Munting bastos. Kung hindi kita punatin sa 1,000 piraso, habarin ang iyong mga buto, at bunutin ang iyong mga ligaments, maaari ko ring patayin ang aking sarili sa lugar. Ngumiti lang si Xiaoyan nang harapin ang nakakagulat na hangarin ng pagpatay ni Fan Lao at ang hindi mabilang na bilang ng mga nakatulala na tingin mula sa ibaba. Ang kanyang malalambot na salita ay ganap na naging dahilan ng pagsabog ng malagan powder barrel na si Fan Lao. Kung ganoon, dapat kang pumunta at mamatay, matandang aso. Battle Through the Heavens. Kabanata 600. Mahusay at kakilakilabot na pagsabog. Ang malambot at malamig na tawa ni Xiaoyan ay parang paghahagis ng isang palanggana ng malamig na tubig sa mantika. Kaagad, isang alon ng pulang dugo na maringal na si Dao Qi ang lumabas sa lahat ng direksyon mula sa loob ng katawan ng mabangis na mukhang Fan Lao. Tatlong nanlilisik na maputlang puting kuko na parang mga kamay ang biglang itinulak, at nabuo ang ilang kakaibang mga selyo na may bilis na parang kidlat. Makikita ng isang tao na ang Dao Qi na lumalabas ay nagiba-iba bago ang isang maitim na pulang sibat ng dugo na kasing kapal ng dalawang braso ay mabilis na nabuo at lumitaw sa mga mata ng lahat. Iniunat ni Fan Lao ang kanyang kuko habang ang sibat ng dugo ay nabuo, na mahigpit na hinawakan ito. Inangat niya ang kanyang ulo at bahagyang iginalaw ang kanyang bibig habang nakaharap kay Xiaoyan, na nagpapakita ng kanyang medyo matutulis at makakapal na mapuputing ngipin. Ang mga pakpak sa kanyang likod ay biglang pumutok, at ang isang matalim, galit na dagandong ay agad na nagdala ng walang kapantay na layunin ng pagpatay habang ito ay pumutok mula sa loob ng bibig ni Fan Lao. Sa ilalim ng malinaw na sonic wave na ito, ang katawan ng huli ay tila naanod sa hangin habang ito ay naging napakalabo na figure ng dugo na lumapit kay Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay nagdadala ng malakas na hangin habang ito ay marahas na tumusok patungo sa puso ni Xiaoyan. Bagamat ang Dao Qi ni Fan Lao ay hindi nagpakita ng anumang bakas ng pagtaas pagkatapos gamitin ang tinatawag na blood transformation, ang kanyang bilis ay tumaas ng husto. Umabot pa nga sa punto na nakikita lang ng maraming tao na bahagyang nanginginig ang katawan niya kapag gumalaw siya. Nang muli nilang sumulyap, laking gulat nila nang matuklasan nilang unti-unting naging ilusyon ang figure. Maliwanag, ito ay isang bagay na may iwan lamang kapag ang bilis ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas. Si Xiaoyan ay halos hindi nakapag-iwan ng isang after image sa nakaraan pagkatapos gamitin ang 3,000 lightning movement. Gayunpaman, ang after image na iyon ay malinaw na hindi maihahambing sa nilikha ni Fan Lao. Siyempre,
Ang kondisyon kung saan si Xiaoyan ay mayroon lamang lakas ng klase ng Dowling. Ang kakayahang gumawa ng after-image na kahit isang ordinaryong eksperto na si Dawang ay nahirapang gumawa ay sapat na para ipagmalaki niya. Ang bilis na ipinakita ni Fan Lao ay naging sanhi ng hindi mabilang na mga tao na lubos na nabigla sa kanilang mga puso. Gayunpaman, si Xiaoyan, na nakaharap sa kanya, ay may mukha na hindi nakikita. Ang kanyang maitim na mga mata ay sumasalamin sa isang kulay dugong liwanag na mabilis na lumalawak. Sa sumunod na sandali, ang kulay dugong glow ay biglang naging mabangis na mukha. Ang walang katulad na matalas na enerhiyang sibat na iyon ay dumaan sa sagabal ng hangin habang ito ay bumaril habang may dalang makapal at malamig na hangin. Ding! Isang napakalaking itim na anino ang biglang kumislap at lumitaw. Ang makapal nitong likod ay parang isang kalasag na nakatayo ng diretso sa harap ni Xiaoyan. Ang dagwang sibat ay malakas na idiniin dito. Kaagad, isang hangin na parang unos ang pumulupot. Ang lakas ng hangin iyon na dinadala pa nito ang mahinang tunog ng kulog. Ang mga pakpak sa likod ni Xiaoyan ay pumapalakpak habang siya ay umatras ng 2 hakbang. Nanginginig ang kamay niya nang tuluyan niyang hinaranggan ang pag-atake ni Fan Lao na naglalaman ng galit ng huli. Bahagyang napataas ang tingin ni Xiaoyan. Nilampasan nito ang Heavy Zuan ruler at nakita ang madilim, malamig, mabagsik na mukha ni Fan Lao. Ang mga mata ng huli ay naglalabas ng walang kapantay na layunin ng pagpatay at pagkadugo. Munting bastos. Gusto kong lumikha ng hindi mabilang na bilang ng madugong mga butas sa iyong katawan. Tumawa si Fan Lao sa isang ganid at nakakatakot na paraan. Ang kamay na nakahawak sa sibat ng dugo ay biglang pumihit at inilalayo ang sibat ng dugo mula sa pinuno. Agad itong nagdala ng pulang dugong kumikinang na arko habang muli itong tumusok pasulong. Sa kasalukuyan ay wala ka pa ring kwalifikasyon. Napangiti si Xiaoyan. Isang sinulid ng pilak na glow ang biglang kumislap at lumitaw sa paraang parang kidlat. Gumalaw ang kanyang katawan at agad itong tumalsik palayo sa dugong sibat sa paraang parang multo. Isang berdeng apoy na naglalaman ng matinding init ang nananatili sa kanyang nakakuyom na mga daliri habang ang mga ito ay dumudulas patungo sa mukha ni Fan Lao nang walang anumang magarbong aksyon. Labis ding nagalit si Fan Lao nang makaharap si Xiaoyan, na kasing madulas ng loach. Ang isang katulad na aura ng dugo ay nananatili sa kanyang kanang kamay, at ang kanyang matalas na parang talam na kuko ay marahang pinitik. Bahagyang chilang ang maririnig na parang napunit ang espasyo sa sandaling ito. Ang 5 daliring iyon ay pinagdikit, naging parang matalim na dagwang espada na tumusok patungo sa kamao ni Xiaoyan. Ang matalim na humahanggos na hangin ay parang matalim na talam. Ang tunog ng isang matalim na talam na naghiwa ng mananipis na papel ay nagdulot sa katawan ng isang tao na umapaw sa isang tiyak na ginaw. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang matinding puwersa na nakapaloob sa medyo kakaibang kuko ni Fan Lao. Mula sa tunog nito, ang antas ng talas ng pako na ito ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa dagwang sibat. Ang gayong direktang banggaan sa pagitan ng kuko na iyon ay ang kanyang pisikal na kamao ay lubhang nakapipinsala sa kanya. Ang kaisipang ito ay mabilis na kumislap sa kanyang puso. Sa isang segundo, biglang nanginig ang braso ni Xiaoyan, at ang kulay berdeng apoy na tumakip sa kanyang kamao ay biglang umalis sa kanyang kamay, naging isang kulay berdeng bowl ang apoy na bumaril kay Fan Lao. Ang bowl ang apoy na umalis sa kanyang kamay ay parang kanyan na kalalabas lang ng shell. Sa sandaling ito ay tumakas, ang temperatura na pinigilan kanina ay ganap na pumutok. Agad na naging mas malalim ang kulay nito. Lumitaw pa nga ang ilang tiklop sa espasyo kung saan dumaan ang bowl ang apoy, na tila langit ng disyerto. Naging ilusyon ito dahil sa mga pagbaluktot. Ang pagbabago sa pag-atake ni Xiaoyan ay sa isang segundo lamang. Kaya naman, sa oras na maramdaman ito ni Fan Lao, ang madilim na berdeng apoy ay nakarating na sa kanya. Ang mainit na temperatura ay nagawa pa ring maging sanhi ng kanyang balat na makaramdam ng mga alon ng nakakapasong sakit sa kabila ng paghihiwalay ng Douchi cover. Imposible nang umiwas sa ganoong kalayuan. Sa makatuwid, si Fan Lao ay hindi lumiit kahit kaunti. Ang mga alon ng malakas na kulay dugo na Douchi ay bumuhos mula sa mga butas ng kanyang balat. Kaagad, isang kulay dugong light film ang naipon at nabuo sa kanyang palad.
Explode. Kumislap ang katawan ni Xiaoyan at umatras. Tiningnan niya ang dark green na bowl ang apoy na malapit kay Fan Lao. Isang malinaw na boses ang biglang lumabas habang gumagalaw ang kanyang bibig. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa bowl ang apoy nang tumunog ang kanyang boses. Kaagad, isang malakas na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Mainit na apoy ang bumalot sa lahat ng direksyon mula sa punto ng pagsabog. Ikinaway ang manggas ni Xiaoyan at nagkalat ang isang mainit na alon na kumalat sa kanyang harapan. Nanliit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kumakalat na alon ng apoy. Sa kanyang puso, malinaw niyang alam na ang pag-atake ng ganoong lakas ay hindi makakasugat ng isang malakas na tao tulad ni Fan Lao. Habang tumitingin si Xiaoyan, biglang bumaril at kumalat mula sa alon ng apoy ang isang kulay dugong liwanag na haligi. Unti-unting lumutang ang katawan ni Fan Lao mula sa loob ng haligi ng liwanag. Sa sandaling ito, mabangis pa rin ang kanyang ekspresyon. Itinaas ng kanyang kanang kamay ang matalim na dagwang sibat habang ang kanyang katawan ay kalahating nakatalikod, nagpatibay ng isang pagkahagis na tindig. Ang kulay dugong daochi na kumakalat sa kanyang katawan ay tila nakatagpo din ng puwersa ng pagsipsip habang walang tigil itong bumubuhos sa dugong sibat. Ang kulay ng sibat ng dugo ay lalong umitim kasunod ng mas maraming daochi na ibinuhos. Ilang sandali pa, ito ay tila naging parang solidong sariwang dugo. Ang dagwang baho nito ay lalong tumindi, at ang kulay dugo na liwanag na mga arko ay naglalabas ng malamig at maliwanag na mga kumpol saan man ito dumaan. Ang matalas na sibat ay tila nagtataglay ng lakas upang tumagos sa lahat ng depensa. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay unti-unting naging seryoso habang ang kulay dugo na sibat ay pinagsama-sama. Malinaw niyang naramdaman na ang pag-atake ni Fan Lao sa pagkakataong ito ay tunay na umabot sa punto kung saan siya ay naglagay ng maksimum na pagsisikap. Ang isang pag-atake na naglalaman ng buong lakas ng isang dawang ay sapat na upang masira ang tuktok ng bundok. Kaya naman, kahit nasa suporta ni Yao Lao, hindi pa rin naglakas loob si Xiaoyan na madama ang kaunting pagmamaliit para dito. Ang heavy Zuan ruler sa kamay ni Xiaoyan ay dahan-daang itinaas. Ang mga alon ng malakas na berdeng apoy na daochi ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan bago walang tigil na ibinuhos dito. Ang 2 taong ito sa kalangitan na wala pang 100 metro ang layo ay bumaba sa hindi pangkaraniwang katahimikan sa sandaling ito. Gayunpaman, alam ng lahat na sa ilalim ng katahimikang ito ay isang nakakatakot na unahan ng bagyo na ginagawa. Bilang karagdagan, ang paglabas ng bagyong ito ay nangyayari sa susunod na sandali. Ang dagwang sibat sa kamay ni Fan Lao sa wakas ay tumigil sa pagsipsip nito kay Daochi sa ilalim ng gulat na mga tingin ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Sa sandaling ito, bahagyang umiikot ang sibat ng dugo, at talagang nakagawa ng mga ripples sa kalawakan. Ang enerhiya na nakapaloob sa loob nito ay umabot na sa isang nakakatakot na antas. Ang matalas na kamay ni Fan Lao ay mahigpit na humawak sa paulit-ulit na nanginginig na dugong sibat. Isang pamumutla ang lumitaw sa kanyang mabangis na mukhang-mukha sa sandaling ito. Ang mga pulang dugong mata na iyon ay matamang nakatitig kay Xiaoyan habang ang isang kakaibang tawa ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Munting bastos. Tapos na ang lahat. Ang kakaibang tawa ay katunog lamang ng si Fan Lao ay tumigil sa pagbibigay kay Xiaoyan ng anumang karagdagang oras upang tipunin ang daochi. Ang kanyang braso ay biglang nanginag, at ang dugong sibat na naglalaman ng lahat ng kanyang lakas ay umalis dito. Great Blood Bodhisattva Devourer. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao sa ibaba ay biglang nakaramdam ng sobrang siksik, madugong pabango sa sandaling umalis ang sibat ng dugo sa kanyang kamay. Naramdaman ng lahat na para silang nasa isang bangin kahit na nasa ilalim sila ng liwanag ng matinding araw. Nakaramdam ng lamig ang kanilang mga katawan, at ang orihinal na maaliwalas na kalangitan ay natatakpan din ng malabo na dagwang hangin. Ang buong lugar ay mapanglo at madilim. Ang biglaang pagbabago sa kanilang paligid ay naging sanhi ng labanan sa larangan ng digmaan sa kalangitan na tahimik na naging mas matamlay. Maraming mga tingin ang nagdala ng ilang gulat habang sila ay itinapon patungo sa kinaroroonan nina Fan Lao at Xiaoyan. Ito ay lalo na nang makita ng lahat ang kulay dugong mahabang sibat na tumakas sa kamay ni Fan Lao.
Napakaraming eksperto mula sa Black Corner region ang agad na nagpakawalan ng gulat na sigaw. Ito ba talaga ang Great Blood Bodhisattva Devourer? Si Fan Lao ay talagang pinilit ng binatang iyon hanggang sa puntong kailanganin niyang gumamit ng ganitong uri ng Dao technique. Ang matandang ito ay talagang nawalan ng malay sa kanyang galit. Gumamit pa nga siya ng D-class Dao technique. Mukhang ang binata na nakaitim na damit ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon. Karamihan sa mga ekspertong Dao Huang na namatay sa mga kamay ni Fan Lao ay natalo sa pagkilos na ito. Habang ang gulat na sigaw ay ipinapadala sa kalangitan, isang kulay dugong kidlat ang biglang bumagsak sa hadlang sa kalangitan sa sandaling iyon. Mukhang nag-teleport ito, at sa isang kisap mata, nagdala ito ng nakakadiri na dagwang baho habang lumilitaw ito sa paningin ni Xiaoyan. Isang subo ng nakakapasong mainit na hangin ang nalalanghap ng malalim sa mga baga ni Xiaoyan habang ang maitim na itim, napakalaking heavy Zuan ruler ay itinataas sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling ito, ang itim na kulay nito ay naging malalim na pula, na parang isang ruler na naglalaman ng apoy. Ang nakakatakot na hangin na dala ng kulay dugong kidlat ay naging sanhi ng pag-igting ng mga butas sa buong katawan ni Xiaoyan. Napatitig ang kanyang mga mata sa dagwang kulay na nabasag sa hangin. Ilang sandali pa, isang matalim at mahigpit na sigaw ang lumabas at ang mabigat na pinuno ay agad na nalaslas ng galit. Ang poster na iyon ay parang gusto niyang hatiin ang lupa. Flame-splitting tsunami. Ang isang kulay berdeng haligi ng enerhiya na mahigit 100 talampakan ang haba ay agad na inilabas mula sa heavy Zuan ruler habang ang malamig at matalim na sigaw ay ibinuga. Ang hangin ay paulit-ulit na nanginginig at nabasag, na bumubuo ng mga pagbaluktot saan man ito dumaan, na parang salamin na nabasag. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig na naglalaman ng iba't ibang uri ng mga emosyon, ang kulay berdeng haligi ng enerhiya ay lumitaw sa isang iglap bago ito bumangga sa malamitait na kulay ng dugo. Ang banggaan ay naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langit. Sa sandaling ito, isang tunay na mahusay at nakakatakot na pagsabog ang biglang naganap.